Naghahanap ka ba ng expressway legal na adventure scooter? Saktong-sakto para sa'yo ang Zontis 400G Adventure. Silipin natin ngayong araw. Tara! Na all-new Zontis 400G Adventure. Napakabangis po pala ng adventure scooter na ito. At kahit saang anggulo mo tignan ay talagang napakalupit ng kanyang body and design at talagang maskulado yung kanyang datingan. Dito po sa bandang gitna, mayroon na po pala itong built-in na dashcam. At gumagamit naman po ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang high beam and low beam. At napansin ko lang, mayroon na po pala itong built-in na crash guard. At bukod dyan ay mayroon na rin po pala siyang pre-installed na mini driving light. Kaya talagang maliwanag to. Day or night time. Dahil bukod sa mayroon na siyang main headlight, mayroon pa siyang pre-installed na mini driving light. At dito naman po sa bandang itaas located, ito pong kanyang naka-pop up na turn signals. Ito pong kanyang windshield is clear color. At ito po ay adjustable. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Ito po pala ay equipped with inverted telescopic fork na black color. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper. At ito po pala ay equipped with ABS. Naka-dual channel ABS na po ito. Magmula po rito sa harapan hanggang doon sa likuran. At ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 70-17. At ito po ay naka-dual purpose pattern tires. Mapunta naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang meter panel display. Naka-fully digital meter panel display na po ito. At ang lapad, no, para po siyang tablet. At dito po sa bandang ibaba, mayroon na po pala siyang integrated na USB, Type-C, and then Type-A port. So mayroon siyang fast charging dyan. Pwede kayong mamili. Gagamit na lang po kayo ng charging cable. Pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At ito po ay naka-naked handlebar. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang mga button selectors. Mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. At nandirito din po ito pong kanyang hazard button, set button at mode button. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, eco button, TCS button at set button. Nandirito din po yung kanyang electric starter at yung kanyang on and off button. Subukan naman po nating buksan ito pong adventure scooter. So isang pindot lang po natin yan ay magbubukas na po ito pong ating adventure scooter. Antayin po natin. Ayan, so nakalagay sa kanyang panel is Zontis, yung kanyang brand name. Napaka-futuristic po pala at colored na po ito pong kanyang meter panel display. So makikita natin dyan, nandirito yung kanyang maintenance. And then, pipindutin po natin itong mode para ma-change po natin yan. Nandyan po yung kanyang fuel range, yung kanyang odometer, yung kanyang trip meter, at yung kanyang average fuel consumption. And then, bumalik na po siya sa maintenance. At idagdag ko lang po pala, mayroon na po pala itong TPMS, also known as Tire Pressure Monitoring. Kaya makikita natin dito na naka-highlight ng green ito pong mga gulong sa harap at likod. So, ang kagandahan niyan ay nalalaman po natin kung malambot na ba yung ating gulong sa harap at likod. Pwede po natin yung bombahan para always kapag tayo po ay nagra-rides ay nasa saktong PSI yung ating gulong para mas matulin yung kanyang takbo. Ang ganda po nito pong kanyang meter panel display dahil talagang napakalaki ng kanyang display at yung mga fonts. At pagdating po pala rito sa kanyang mga brake levers, adjustable po ito. Mayroon na din po pala itong park brake lock. At mayroon na din po itong integrated na handguard. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang handle grip. At dito po pala sa bandang gitna, no, napakamaskulado nitong kanyang pairings dito, combination ng gray at black. At mayroon po pala siyang integrated dito na utility hook. Ayan. So i-press mo lang po siya, magkakaroon ka na agad ng instant na utility hook. At ito pong kanyang fuel tip ay located dito sa gitna. Combination po pala ito ng black, blue, gray, and then silver color po itong kanyang fuel tip. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 17.5 liters. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala siya rito ng V-design tas deep lines. At may nakalagay naman po na decal rito na ADB in black color tapos combination ng blue.
At dito po sa kanyang side profile, may makikita po tayo rito na Zontis in gray color. At may lining na blue at black. Combination naman po ng black at gray yung kanyang pairings. At ito pong kanyang pillion board, ang lawak, no? And then mayroon na po siyang stainless steel dito po na cover on top. Ganun din po ito pong kanyang footrest extension. Kaya talagang ang astig ng kanyang dating. Parang nakaset up na, no? Kasi bukod dun sa rubber, mayroon na po siyang stainless steel na nilagay on top of the cover. Ngayon, sukatin natin kung gaano nga ba kaluwag itong kanyang pillion board. Napakaluwag. Ayan, no? Makikita nyo naman. Very spacious. Talagang occupied na occupied yung ating paa. Bukod dyan ay mayroong pang space. Ayan, no? Napakaluwag. At kapag kayo po ay nangangalay na sa mga malalayong biyahe, ito ang malaki ang pakinabang. Ito pong kanyang footrest extension dahil pwede nating i-stretch. Ito pong ating mga paa na kung saan marerelax tayo pagdating sa mga malalayong biyahe. Kaya stress reliever talaga ng paa yung footrest extension. At ang Zontis 400G Adventure ay meron po itong 770mm na seat height. At mayroon naman po itong 180mm na ground clearance. Subukan naman po nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba kataas ang adventure scooter na ito. Para po sa mga magtatanong, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, halos maglapat naman yung ating paa into the ground. Kaya masasabi ko na more comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa adventure scooter na ito ay ito pong kanyang riding position dahil naka-upright po ito. Kaya kahit na mag-long rides tayo ay hindi po tayo rito basta-basta mangangalay. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil sa tansya ko naman ay kayang-kayang i-maneuver po ito ng mga 5'3" and above. Napakalapad po nito pong kanyang upuan at mayroon pa po itong camelback seat dito sa gitna at combination naman po ng blue at black ito pong kanyang seat cover. Ngayon naman po ay bubuksan natin ito pong kanyang upuan para makita po natin ito pong kanyang underseat compartment. So ito po naka-keyless na po kasi ito kaya ito na po yung kanyang electric starter at yung kanyang on and off button. Pindutin lang po natin ito once para magbukas yung ating seat. So narinig naman natin, in one click ay bukas na po agad itong ating underseat compartment. Wow, grabe. Napakalawak at ang lapad. Malalim. Ito pong kanyang underseat storage. At sa tansya ko, kasya po rito ang dalawang full face helmet, no? Isa rito sa taas at isa po rito sa bandang dulo. At napansin ko lang, mayroon po pala itong USB charging port dito po sa loob. So bukod po pala rito sa bandang itaas, yung kanyang USB Type A tas USB Type C, mayroon pa po pala rito po sa kanyang underseat compartment. So dual option, no? Pwede kayong mag-recharge ng inyong mobile phones or gadgets dito sa loob ng inyong underseat compartment. At ito pong kanyang integrated na grab bar is gray color po siya. Malapad at makapal kaya masasabi natin na matibay. Naka-aim shift design naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Ayan, oh, matutulis po yung kanyang mga edges. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Ito po pala ay gumagamit ng die-cast na side stand at ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Ito pong ating mga pillion step para sa ating rider at back rider is die-cast po siya. Tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top. At metal naman po na tubular ito pong kanyang side stand. At ito pong kanyang engine CVT cover ay black color po ito. At may naka-intact naman po dyan na Zontis. At dito po sa kanyang airbox cover na black color, may nakalagay naman po rito na high flow air filter. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Wow, grabe. Ang bangis nitong kanyang taillight. Naka full LED na po yan. At bukod po pala sa harapan hanggang dito sa likuran ay meron na po siyang built-in na dashcam. Kaya mamomonitor nyo na po yung daan. Kung halimbawa nagkaroon ng aberya ay makukuhaan po yan. Kaya magkakaroon po kayo ng copy. At ito pong kanyang rear fender, mayroon pa po pala siyang touch ng camouflage. Tapos silver color. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon din po itong plate light. Ayan, oh. May added light reflector sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating po pala rito po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng dual sub-tank shock absorber. Silver color po, ito pong kanyang canister. At ito po ay adjustable. Napakaganda nito pong kanyang dual sub-tank shock absorber.
At ito pong kanyang rear wheel ay naka-spokes rim set po ito. Yung hub is black color. Itim din po ito pong kanyang rim. At ang sukat naman po nito pong kanyang gulong rito sa likuran ay merong sukat na 150 by 70-14. Grabe, napakakapal nito pong kanyang likurang gulong. At of course, yan po ay naka-dual purpose pattern tires dahil nga po ito ay isang adventure scooter. Mapunta naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin yung kanyang rear braking system. Ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. At gaya po ng sabi ko sa inyo, naka-dual channel ABS po ito dito po sa likod hanggang dun sa harapan. At ito pong kanyang stock pipe is napaka-sporty ng kanyang dating. Combination po pala ito ng black at silver. Nagkaroon pa po siya ng mga additional na butas na design dyan. At mayroon naman po itong single exhaust. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang pinakabagong Zontis Adventure ay meron po itong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4-valve. At nakakapag-provide po ito ng maximum power na 28.5 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14 Nm at 6,000 RPM. At ang presyo po ng Zontis 400G Adventure ay nagkakahalaga po ito ng 398,800 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 108,145 pesos. At mayroon naman po itong 16,965 pesos sa loob po yan ng 3 taon.